Welcome to our Fusion Alley vlog. So, tanghali nga, 12 p.m. kami nag-check out sa hotel namin from Chinatown. So, expected namin na wala pa talagang mga tao dito. Sabi din dito, 4 p.m. pa daw usually nagbubukas sila. At yun nga, since lunchtime, nag-decide muna kami na mag-lunch dito sa MAA Food House. So, I ordered chicken fillet, yun pa lang din kasi yung available nila at saka yung kanilang fries. Maliit lang yung store pero maaliwala siya. Maganda yung interior, mahangin kahit wala silang aircon pero mahangin naman. And then abang nga naghihintay, na pagdesisyonan ko na rin na bumili muna kami ng maiinom, which is the Coco Lemon. Ito yung isa sa nakita ko kay Ka-Food Trip na in-endorse din niya na masarap nga daw na lemon. So, umorder ako ng 3. Hindi siya ganun katamis, hindi talaga overpowering. Tamang-tama lang, sakto lang yung pagkakatimpla. So, habang naghihintay, after a few minutes, dumating na rin naman yung food namin. So far, i-rate ko yung food nila 9 out of 10 kasi sobrang soft ng meat. Tapos yung lasa or yung flavoring sobrang complementing dun sa karne. Chinecheck nga nila kami kung okay lang ba yung lasa, kung ano bang masasabi namin. Sabi namin masarap yung food talaga. Pwede ko siyang i-recommend sa mga gusto ng mura pero masarap na meal. Meron sila dito. So, dahil maaga pa nga, nagpunta muna kami sa mall na malapit lang dun sa area. So, naghihintay kami ng oras at naghahanap din ng matatambayan. So, pumunta kami sa Thomas Square, hindi ako nagkakamali. Nakita kami ng place dyan sa second floor, dun muna kami nagstay for ilang hour kasi naman tumambay kami sa labas dahil sobrang init talaga nung araw na to. So, habang naghihintay, nakakita ako ng bantayan sa daan. So, nagbabasa ako para pampalipas oras. And then, nung medyo tinamad na nga kami dyan, napagdesisyonan na rin namin na lumabas. So, habang naglalakad kami, nakakita kami ng isang Korean store, Funhan Mart. So, pinasok namin siya kasi curious kami. Ang ganda kasi ng interior niya, malinis, organized talaga yung food from noodles and all. Yung dalawang bata, pumasok na sila hanggang sa loob to see kung anong meron. Yun yung mga hot food nila. So, dito sa may harap, yung mga cold beverages nila. Tapos, nagbayad nga kami. I ordered mocha flavor na coffee. And then, kay ate naman is melon. And then, kay Noah is banana. Nagstay lang din kami dyan for a couple of minutes. Parang ilang oras na lang magbubukas na yung Fusion Alley. So, mga 2:30. And then, nung pumatak na yung 3, nag-aasikaso na yung mga tao dyan. May pailan-ilan ng bukas. So, una naming tinanay ay yung nasa harap din ng MAA Food House, which is yung nagtitrend na enoki fries. So, sobrang in-entertain kami ni ate. Pina-video niya talaga sa amin from top hanggang or from start to finish ng preparation nila. Makikita mo na very generous talaga yung amounts ng serving nila for 100 pesos. Good for 3 persons na to talaga. Hindi to kayang ubusin ng isa. May kasama siyang sauces na suka at sour cream. Both masarap. So makikita nyo naman na sobrang laki talaga ng servings nila sa halagang 100. Aside from that, umorder ulit kami ng Coco Lemon since 40 pesos nga lang siya. Yan. Kay ate, mas gusto niya yung suka. Sa akin din, para sa akin, mas gusto ko yung suka kasi hindi siya naglalasang mushroom, naglalasa siyang seafood. Kay Noah, mas gusto naman niya yung sour cream. May iba pa silang flavor na ino-offer. Kailangan mo lang mag-add ng 15 pesos kung hindi ako nagkakamali. And then, nung makatungtong na nga yung 4 p.m., nagbukas na mostly lahat sila dyan. Padami na rin yung tao. Inaya ko sina ate na magsimula sa dulo ng alley. Tapos, pagdating sa dulo, saka kami uuwi. So, una nga namin nakita tong
Tornado Eme, hindi ko na maalala ang tawag dito, na soda. Pero hindi na siya nagmo-move. So, para lang kaming bumili ng soft drinks na Slurpee na may dinurog na ice na kasama. This is 85 pesos. Katabi niya yung grilled na scallop, which is 115 naman. Madami na yung laman niya. So, trinay din namin siya. Hindi si Noah fan nito, pero ako talaga mahilig ako sa shellfish. Yeah, mahilig ako sa shellfish. Kaya nung nakita ko to ay na-order ko agad. Nakakatawang panoorin si kuya kasi habang nagluluto siya, nagjo-jokes pa siya. Alam mo yung ka-humor daw siya ni Malupiton, pero ang galing talaga niya. So, try na nga namin siya. Masarap. Para sa akin, 7.5 out of 10. Hindi ko masyadong tinaasan yung score kasi parang naghanap ako ng cheese pa sa ibabaw. Pero overall, malasa naman siya kahit wala yung cheese. Kaso as meron akong natikman before na umaapaw yung cheese sa ibabaw na mas masarap dito. Pero para sa akin, 7.5 over 10. Same for Hannah and Noah na ganun din. Si Noah, hindi niluwa niya yun kasi hindi nga siya mahilig sa shellfish. So, 7.5 out of 10 para sa amin to. Next naming nakita naman ay yung stall ni Neneng B. Wala siya dito. So, marami silang tinda dito tulad ng sausage, yung malalaking sausage, and then fried rice. Pero dahil nga kakakain lang halos namin, umorder kami nitong thick Milo sa halagang 100 pesos. Kung makikita nyo dito sa video, sobrang generous talaga ng pagkakalagay nila ng mga toppings na parang toppings pa lang mabubusog ka na. As choco lover, okay to sa akin. Hindi lang ako masyado sa mga colorful na candies. But yung chocolate is okay sa akin. Hindi nga namin alam dyan kung paano namin sisimulan kainin yung thick Milo. So, hindi namin alam kung hahaluin ba namin siya hanggang mag-mix kasama yung mga candies o kakainin muna namin yung ibabaw. Pero since overflowing nga yung toppings niya, talagang inuna muna namin na bawasan yung nasa ibabaw. Tapos kung kaya namin i-scoop yung ilalim, saka namin siya tinitikman. So, una akong tumikim. Yung thick Milo itself, masarap. Siyempre, Milo siya. Pure Milo talaga yung ginagamit nila. And then, yun. Wala namang special talaga sa thick Milo. Ma-overwhelm ka lang talaga doon sa toppings niya. Masarap talaga. Masarap naman siya para sa aming Milo lover. Paano yung sarap? Yung thick Milo sa amin is like 8 out of 10. Next sa aming nakita itong nag-trend before na green bell pepper at cream cheese na may Cheetos. Last time pa namin talaga gustong mag-try nito kaso ang mahal ng green bell pepper. So, dito lang pala namin siya matitikman. So, umorder kami ng isang set na yan. 150. Kung hindi ako nagkakamali, 150. Pwede kang mamili ng sizes ng bell pepper na gusto mo. So, yan. Ang tinanong ko si ate kung homemade ba yung cheese nila. Sabi nila na yes daw, sila daw ang gumagawa nito. So, tikman natin kung masarap. Unang tumikim si ate and then si Noah. Ang napansin namin dito na totoo yung kiniklaim ng iba na parang naglalasa siyang karne. So, hindi namin na-feel na red bell pepper and Cheetos yung kinakain namin. Lasa siyang pizza. May somehow similar to that. So nagkiklaim na ganun nga yung lasa, yes. May part talaga na ganun yung lasa. This is 9 out of 10 para sa amin. So, naglakad pa nga kami to see kung ano pa.
At then, nakakita kami ng fried na mga seafood, which is, ano bang tawag dito sa maliliit na crab na to sa atin? So, bumili kami niyan kasi nakatikim din ako niyan sa Taiwan, which is very good talaga. Sobrang malasa. Talagang makikita mo yung flavor niya dun sa kulay pa lang. Pero dito, medyo naboringan ako sa kulay. Parang hindi siya appetizing sa mata. So, 150 to, isang order. Parang dalawa ang pwede mong piliin. Pero, dahil may kasabay ako na hindi rin kaya yung ganun kadami, naghati na lang kami. So, tig 75 kami. Amin order yung maliliit na crab. Para sa amin, this is 6 out of 10. Hindi ganun kalasa. Medyo dull yung pagkaka-prepare nito at ang luto niya as well. So, 6 over 10. Hindi naman masama. Hindi namin siya naubos, pero okay din para sa mga mahilig sa ganitong food. Natuwa nga yung kids ang nakita tong si ate kasi nakita na doon daw nila to sa video ni ka food trip. Hindi na kami nag-try dyan kasi sobrang, alam mo, busog na kami sa mata pa lang na nakikita namin. So, inisip ko na lang na i-video yung mga food pa na makikita dito sa Ali. Actually, kung tutuusin, pare-parehas lang naman sila halos dito. Meron din silang Ilocos Empanada, pero hindi ko na rin trinay kasi ang taas na expectation ko pagdating sa Ilocos Empanada since nakatikim na kami last time ng authentic nito. So, hindi na kami nag-try. Yan. Marami din sila ditong inoki roll. Karamihan talaga yun ang nakikita ko. Mga roll, mga grilled, hindi na namin trinay kasi nga parang busog na nga kami. So, tingnan nyo na lang guys kung alin pa yung mga iba naming makikita dito. Nadaanan din namin dito yung cheesy corn na nagtitrend. Hindi kami umorder kasi babiyahe pa kami. Baka sumakit yung tiyan namin. Pero mukha talagang masarap. Di lang talaga namin siya trinay. Meron din ditong chicken biryani, iba't ibang siomai. Meron din napansin namin na nagtitinda ng Dubai Chewy Choco. At halos nitong time na to ay napansin namin na pare-parehas lang sila. Pero ngayon ata hindi na ina-allow yung mga may kaparehong product. Lechon. I regret na itong lechon di ko napatikim kay Noah kasi hindi pa pala daw siya nakakatikim ng lechon sa buong buhay niya. So, kawawa naman. Pero next time sana mapatikim ko na. Itong baga ng mama mo, hindi na rin kami nag-try kasi nakatry na kami sa kabila, sa Carriedo. As you can see, marami talaga dito mga rolls like Japanese sausage. So, ilang beses na namin na daanan yung may mga ganito din. At yun na nga, nakita na namin yung store ni Miss Naomi. So, nag-try kami nitong scoop. Parang ini-scoop na cookie sa halagang 150. So, this is a soft cookie na ini-scoop nila. And then, afterwards, talagyan nila ng ice cream sa ibabaw. On my own opinion, this is like 8 out of 10. Kasi, matamis talaga yung cookies nila. Pero, when you ate it with the ice cream, as in sabay na i-scoop, ang sarap. Nagahalo talaga yung sarap ng ice cream at nung cookie. Pero para sa akin, pag naubos na yung ice cream sa ibabaw, sobrang tamis na ng cookie sa ilalim. As may edad na, hindi ko na siya masyadong ma-feel pag sobrang tamis na. Sa mga oras na yan, talagang busog na yung mga yan. Pero pinatry ko pa rin para, hello, ayaw kaya mag-heal na naman, heal sila ng inner child nila. Pagtanda, tapos healing my inner child, baka balik ko to sa sinapupunan ko. Char! So, palabas na nga kami dyan, nang may nakita kami nagtitinda ng keychain. As
love talaga namin yung iba't ibang keychain. Hindi ko alam, kahit ang dami na dito sa bahay, bumili pa rin kami kasi 3, 4, 100. Hindi ko alam kung anong character yung binili ni ate, pero yun yung kanya. Then Tom and Jerry for Noah, and then Mario for me. Gusto ko talaga si Luigi, pero wala. After nun, dumiretso kami sa 7-Eleven para bumili ng tubig. Sabi, kasi ang tamis talaga ng kinain namin at ang dami na rin namin nakain. After nun, lumabas na kami, nag-grab na lang kami papunta sa bus terminal. So, after nito, nagpahinga na lang din kami and then diretso na uwi ng Batangas. So, sana masundan pa tong mini travel namin ng mga bata. So, kailangan ko talaga mag-work hard para sa kanila, para naman ma-enjoy nila ang kanilang kabataan. So, kung may susunod pa kaming vlog, see you sa next vlog, guys. Hope na-enjoy nyo yung short video namin. And, bye-bye!